Bibi mo at ang bibi ko. Love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping para saan nga ba ako nabubuhay at ano nga bang ginagawa ko dito sa mundo, ano ba ang purpose ko? Ang haba. Ay nako, ikaw ba, yes friend, ay kasalukuyang nakakaramdam ng pagka-burnout or pagkapagod sa iyong ginagawa? Ikaw ba ay nakakaramdam sa kasalukuyan ng tinatawag nilang pagkasawa? Yung tipong sa araw-araw na ginawa ng Diyos, araw-araw paulit-ulit din yung bagay na ginagawa mo. Kumbaga nagiging routine mo na siya to the point na nagsasawa ka na. To the point na parang gusto mo na ng pagbabago, gusto mo nang tumag-try ng ibang experience na gagawin sa buhay mo. Kasi parang naging stagnant ka na lang sa isang disposisyon mo sa buhay kung saan ay para bang wala ka ng growth, wala ka ng ibang natututunan, wala ka ng ibang nakakasalamuha. Kumbaga, paulit-ulit na lang lahat ng tao sa paligid mo, lahat ng lugar na pinupuntahan mo, lahat ng bagay na ginagawa mo, para bang yun at yun na lang. Pero yung sweldo, ganun din. Diba? Yung tipong, ano na? Gumagalaw pa ba ako? I mean, may progreso pa ba to? Kapag pinagpatuloy ko pa yung bagay na ginagawa ko? Saan ba yung tungo ko nito? Ano bang mapapala ko dito? Diba? I mean, it's normal ha. Hindi ko sinasabi na mali ang nararamdaman mo, na ikaw lang ang nakakaramdam or nakaka-experience niya. No, it's totally normal. Kahit nga yung mga artista, for example, diba, yung Biboy-Bibo pangalan, kilala niyo ba yun? Artista. Kapal ng mukha. Diba, kahit yung mga artista, sila Alden Richards, James Reid, Daniel Padilla, Darren Espanto, lahat yan nakakaramdam for sure ng pagka-burnout. Kahit nga diba? Kahit na malaki yung kita nila. Pero yung bagay na ginagawa ba, for sure nagsasawa din sila. For sure napapagod din sila. And it is totally normal. At okay lang na maramdaman mo yun. Kasi pag nararamdaman mo yun, meaning you're aiming for more. You're wanting more. Meaning ayaw mong ma-stuck sa kung nasaan ka lang. Nagiging ambitious ka pa to have some more in life. To experience something better. To have the best things that you could have. So every time na mababurn out ka, mapapagod ka, mananawa ka, isipin mo na it is a step towards progress. Kasi by the moment na maramdaman mo yan, meaning meron ka pang gustong mangyari sa buhay mo, meron ka pang natitirang pag-asa na makakausad ka pa, na may patutunguhan ka pa. Kaya wag mong i-take yung pagka-burnout na yan into something negative na mas makapagpapababa pa ng kumpiyansa mo sa sarili mo. Instead, gamitin mo yan para mas maging determinado. Gamitin mo yan bilang motivation coming from yourself mismo. Kasi yung iba, hindi rin natin masisisi. Pero kapag nakakaramdam sila ng pagka-burnout, sinasabi nila na wala na. Hanggang dito na lang ako. No, kung may maglilimit man sa mundong ito, hindi dapat yung sarili mo. Dapat alam mo kung ano yung mga gusto mong gawin, yung mga dapat mong gawin, yung mga kaya mong gawin. Alam mo dapat sa sarili mo na limitless ka. Kapag nakaramdam ka ng pagkapagod, magpahinga ka. The next morning, bumangon ka.
look for something else na pwede mong gawin sa buhay mo na makabuluhan para sa'yo. Or much better, makabuluhan rin sa ibang tao na nasa paligid mo. Huwag mong ilugmok yung sarili mo sa isang posisyon na hanggang dito na lang ako eh. Wala na akong magagawa, tatanggapin mo na lang na hanggang dyan ka na lang. Mas lalo kang walang patutunguhan. But if you make a move, even just a step, or a snap, may potensyal na magbago yung buhay mo. May potensyal na finally magrasp mo yung bagay na gustong gusto mong gawin. Minsan mapapatanong ka talaga kung para saan ka nga ba nabubuhay, kung saan ka nga ba papunta, kung ano ba yung gamit or purpose ng buhay na pinahiram sa'yo. Maraming katanungan, of course, na magdadaan sa iyong isipan na mahirap hanapan ng kasagutan. Pero just keep on seeking. Hanapin mo lang sa sarili mo. Ikaw mismo ang makakasagot niyan. Ikaw mismo ang makakaalam kung ano nga bang purpose mo. Again, kung ano man yung kasalukuyan mong pinagdadaanan, pagdadaanan mo lang yan. Dapat pagdaanan mo lang yan. Hindi ka pwedeng ma-stuck dyan. Hindi habang buhay, nasa point ka na yan. Yun ay kung patuloy mong pipiliin ang gumalaw, ang humakbang papalayo sa isang bagay o sa buhay na gusto mo nang layuan. Cliché man pakinggan, pero ang totoo, maniwala ka lang sa kasabihan na habang buhay may pagsubok. Diba? Totoo naman. Habang buhay may pagsubok. Habang nabubuhay ka sa mundo, merong talagang mga hamon na haharang sa dinadaanan mo at kailangan mong harapin yun. Kailangan mong solusyonan yun. Dahil beyond those problems, beyond those obstacles, may naghihintay sa'yong pag-asa. Nandun pa yung pag-asa na habang buhay may pagsubok pero may pag-asa. Diba? Na itawid. Diba? At yung mga hamon na yun along the way, yun yung magpapatibay sa atin. Yun yung magbibigay sa atin ng lesson na kaya pala nangyayari to, kaya pala pinagdaanan ko to para by the moment na makarating ka na doon sa pag-asa mo, alam mo na yung gagawin mo. Alam mo na kayang-kaya mo na yan sa sarili mo. Maaaring iba-iba tayo ng pinagdadaanan. Maaaring yung iba rough road, rocky road. Maaaring iba smooth lang ang galawan. Pero iisa lang naman yung gusto natin, di ba? Yung masolusyonan lahat ng ating pinagdadaanan. At sigurado ako na pare-pareho tayo na umaasa na magkakaroon tayo ng pamumuhay na komportable, na magaang, maayos, maginhawa at may pakinabang sa kapwa. Kaya kung sa ngayon ay pakiramdam mo, ipit ka pa sa sitwasyon kung saan ay hindi mo alam kung paano mo sisimulan yung paghakbang tungo sa pangarap mo, huwag kang matakot na sumubok ng iba't ibang paraan. Wow, grabe naman. Parang kailangan ko rin ipayo sa sarili ko. Diba? Huwag tayong matakot. Let's go beyond the box. Beyond the box! Bilihan ng iPhone. Diba? Huwag kang matakot na makipagsapalaran. Huwag kang matakot na hamunin ang kapalaran. Kasi karamihan, diyan nila natutuklasan yung karangyaan. Diba? Yung success na hinahanap nila. Kasi may mga bagay na bago mo makamit, kailangan mo muna talagang makipagsapalaran. Kailangan mo muna talagang paghirapan. And again, isa ang sigurado. May pakinabang ka sa mundo kung gagawin at pipiliin mong maging makabuluhan yung buhay mo. May silbi, may dapat gawin, may parte ka sa lipunan. Kailangan mo lang talagang isipin ng bonggacious
ng todo-todo at alamin ng mabuti kung saan ka nga ba magaling. Ano ba yung gusto mong gawin na nagpapasaya sa'yo? And at the same time, kapaki-pakinabang para sa mga tao sa paligid mo at sa mundong ito. And of course, kung ano yung magpapatambok ng wallet mo, di ba? Hindi naman pwedeng kapaki-pakinabang lang ako sa ibang tao tapos yung wallet ko manipis. Dapat, pinagkakakitaan mo rin kung saan ka masaya, kung saan ka magaling, at kung saan ka kikita ng malaking pera, di ba? Yan yung parang hindi ko sure kung yan yung tinatawag na ikigai, yung Japanese terminology para sa basta. Oo, yun. Diba? At once na matukoy mo na kung ano yung mga bagay na yan, pag pinagsama-sama mo yan, there you go. Hopefully, maging fulfilled ka na. Makontento ka na. But, it's up to you kung okay ka na dyan or you'll be wanting for more. Along the way naman, nagbabago yung gusto natin eh. Diba? Pag ninatupad tayong isang pangarap, okay, check. Next goal. Next dream to accomplish. Pero if you're okay with that, satisfied ka na kahit papano, finally, baka yan na yun. Yan na yung minimithi mong buhay. Nasa stage ka na ng buhay mo kung saan may katiyakan ka na or narating mo na yung disposisyon kung saan napuntahan mo na kung saan mo ba gustong magtungo. Nasa finish line ka na. Wow, sana all. Saan ba yung shortcut papuntang finish line na yan nang makadaan? Ay nako, basta yes pre no, alam ko nga napapagod ka na at nababurnout ka na sa paulit-ulit mong ginagawa. Basta magtiwala ka lang, kumilos ka lang at sumubok ka lang ng mga bagay sa buhay mo. No? Darating at darating ka rin sa punto na kung saan ay masasabi mong, ay eto na yun, shucks! Eto na yung gusto kong gawin! Maging macho dancer. Ay hindi. Kaya ako maging macho dancer, gusto kong maging mamasang. Charot. Ay nako. At minsan talaga ganun, no? Mapapatanong ka na bakit ba ako nandito? Anong ginagawa ko dito? Pero wag mong isipin na wala ka ng silbi, na wala ka ng magagawa pa, na wala ka ng kwenta, na pabigat ka. Hello, gulong nga, may purpose pa. Diba? Gulong nga, nakala mo patapon na may purpose pa, pabigat sa bubong. So baka ganun ka rin. Pabigat. Charot lang. Huwag mo isipin niya, may purpose ka. Ha? Ang kailangan mo lang gawin ay mag-isip ng mabuti, sumubok ng sumubok, at alamin siyasatin ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Hindi yung inuuna mo yung buhay ng ibang tao sa paligid mo. Yan tayo diba? Mas updated pa tayo sa buhay ng iba pero yung buhay natin, hindi natin alam kung anong gagawin. Diyan tayo napapahamak Diyan nadidiskaril yung mga plano natin sa buhay Pag nangihimasang tayo sa buhay ng iba, diba? O kaya ulitin ko yung tanong, hanggat may buhay may pagsubok. Oo, nasa dulo pa yung pag-asa yan. Tsaka na yung pag-asa kapag kumilos ka na. Kapag hindi ka na patamad-tamad sa buhay. Charot lang. O eto na nga, yes, friend. Alam kong nalulungkot nalulumbay ka sa mga oras na ito. Kaya naman papaagahin ko na ang iyong kapaskuhan. Bibigyan ka na kita ng maagang paaginaldo dahil ito na ang hinihintay mo, ang pamimigay ko ng tumataginting na 1,000 piso para sa ating Solid 100 Days of Christmas! Ho ho! Bless kay Ninong Bibo. Ano daw? Again, yes friend, eto na ang hinihintay mo ngayong araw. Kung sino nga ba ang mamimigay ng 1,000 pesos, nasa akin yon. Kaya naman ko naghihintay ka simula sa programa ni Rico Panyero hanggang sa programa Congratulations. Nasumpungan mo. At ikaw na ang may tsansang makasungkit ng 1,000 piso. Ang katanungan ko kanina, yes friend, ay kung ano ang pangarap mo sa buhay. Diba? Isang simpleng katanungan na medyo mahirap bigyan ng kasagutan. O eto na nga. Marami sa ating mga yes friend ang nag-send ng kanilang mga pangarap. Uulitin ko lang po, hindi po ako ang tutupad niyan. Tinanong ko lang. May sarili din po akong pangarap. Hindi para unahin ko yung mga pangarap ninyo. Ha? Ang matutupad ko lang ngayon ay yung maipapamigay ko yung 1,000 piso. Kasi kung hindi, lagot ako. Eto na, wag na natin patagalin pa. Congratulations, may nanalo na. Ikaw na ang mag-uwi at makakatanggap ng 1,000 pesos.
Elma Irinco! Congratulations! Sa'yo na ang 1,000 pesos. Alam kong tulog na yung baby mo at sana magising siya at pumalakpak din siya. O, ayan, napamasko ko na sa anak mo yan, ha? O, sabi niya dito, ang kasagutan niya, ano ba ang kasagutan ni Ate Elma para sa ating katanungan? O, eto na nga, alamin natin. Ano ba yun? Gusto bang malaman yung pangarap niya? Okay lang ba, Ate Elma, i-share ko sa kanila? O, ayaw mo, edi wag. O, eto yung kasagutan niya para sa aking katanungan. O, sabi niya dito, ang pangarap ko sa buhay ay makapagtapos ng pag-aaral ng mga anak ko at makawala na kami sa aming financial problem. O, di ba? O, lahat naman tayo yan ang gusto natin. Ang makawala sa financial problem. Hindi yung kulang na lang pati sa power bank mag-withdraw tayo. Dahil sa pagiging desperado natin sa pera, di ba? O, Ate Elma, kung narinig mo to, sa'yo na ang 1,000 pesos. Ang kailangan mo naman gawin sa ngayon ay mag-send ng iyong valid ID and of course ng iyong GCash number para tuluyan mo na makuha ang iyong tumataginting na 1,000 pesos para sa ating Solid 100 Days of Christmas! Well, anyways mga yes friend, ikaw kung gusto rin yung manalo at makatanggap ng 1,000 piso mula sa Yes FM, ituloy-tuloy mo lang ang pakikinig at pakikisali dito sa ating Solid 100 Days of Christmas. Batiin rin natin ilan natin mga yes friend na nag-send ng kanilang kasagutan: si Liz Pelaez, Janelyn Lagradante, David Isnalan, Myla Alvarez, Ape Anadon, Julius Ryan Cruz, Ching Diaz, Pretty Rose, Jeffrey Peregrina, Mel Cueto, Maria Katrina, G. Parker, Jericho Ferrer. Ayan, maraming salamat po. Abangan nyo pa kung sinong susunod na DJ ang posibleng magpanalo sa inyo ng 1,000 pesos. At eto pa, abangan nyo rin dahil sa mga susunod na araw ay may magbabalik ang ating pera lang yan. O, diba? Doble-doble ang pamimigay ng papremyo ng Yes FM. Kaya naman dito ka lang at wala ka sanang humpay sa pagtutok. O, ayaw mo na, pera na to. Yun lang hinihingi namin kapalit, makinig ka lang araw-araw. Well, anyways mga yes friend, B-Boy Bibo po ang inyo nakapiling. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM Solid. Good night, Bibi. Mwah, mwah.